the honor given by God to Virgin Mary is not really biblical. So, ato ni subong paniwaan nga tanawon ng doktrina concerning the Blessed Virgin Mary, kaga kay na nagkanta ina sa Mary Immaculate, the honor of her. Kada Saturday man day niya siya for honoring the Blessed Virgin Mary. So, amo ba na yung pinakatakupan nga gina-question si Ivan, rin nila pinag-iigo ang doktrina of Blessed Virgin Mary. Kaya prophesy na sa Genesis chapter 3 verse 15 nga ibutangan sa Diyos panag-away ang manhog na si Satanas kag ang babae, ang anak sa manhog kag ang anak sa babae, magalinas ang babae sa ulo sa manhog kag ang manhog magkakapog sa iya likod. So, aral na daan nakita sa kanta at mga Mary Immaculate ang ginalina doon ni Anagalina si Manong si Virgin Mary kag sa mga kita-kita lang mga yung mga pictures of the Blessed Virgin Mary. Virgin Mary, no? Makita natin nga ang ibang kita mga pictures si Virgin Mary ang nagalinas ang ulo sa manok. Kaya iba interpretaro nila na nga si Jesus Christ ang naglinas mo. Pero areo pero ang Bible ang sa pag-interpret ni Saint Jerome, ang babae si Virgin Mary ang nagalinas ang ulo sa manok. Mag-learn na tayo. Kaya kung tanawang ka sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi sa English, I will put enmity between you, nga dargon ka, o nga manok ka, and the woman. You shall strike her heel, and she shall strike your head. Di ang kwalidad, ang subject na pinag-usapan, kita babae ang manok mo. Kasi ang babae mag-tatak sa ulo si manok. Although, kung tanaw na dun sa crucifixion of Jesus Christ on the cross, dito na kung paano ng gahong ni Satanas. Pero ang sa all, makita na doon, there is that mother and son tandem. Kaya ang will ni Blessed Virgin Mary is totally surrendered to the will of God and to the will of Jesus Christ. Ini yung mga picture ni Juan siya mo sa miraculous medal, ang mga picture mo. No? Pagpakita ni Virgin Mary kay galing ng saint si Catherine the Boer. Si Virgin Mary yung nilapak sa ulo sa manok. Kasi sa mga exorcism ng mga natural dito sa Jensan na Tabo, apat ka babae sa possessing evil spirits. Bilog na daw exorcising protestante ka Pentecostal, padala pa sa kwan, hindi sila ka-exorcise. Hindi na makaya. Pero ang mga nilalap itong mayos na sa Rosary, hindi ka mo nila pusulit sa exorcism. Nagluhod sila, nagpakandig. Pag in the name of the Father, pala, hindi singgit na itong mga process. Ang cross may power mo. Kung sa idobla mo ng gatigo mo nag-igo siya, pagkita na rin idoliwa ng gatigo na, nagtsaka mo na. Diba na? Tapos, dito na sa Holy Rosary, sa Sorrowful Mystery Nigit, sino yung mga amigo ko itong taga Jensan. Kami nalay kami sa Jensan. Galulubak mo ng mga process. Daw kita nila ang power in the passion for suffering of our Lord Jesus Christ. After natapos ang 20 decades, why na? Hindi na sila process. Pero dito mo na makita kung sino makapaawa sa Satanas. Iba niya religion o hindi ang Katoliko. Sa Katoliko yan, aside from Jesus Christ, we have the angels, the saints, and the mother of Jesus Christ himself. So, ako na kadaasig niya matabong na ang Satanas. Laging panagda na sa Genesis 3:15 na babae mag-latak ng ulo sa manok.
That's why yung unang iba na kita nila ang epektibo kung akusar sa mga Catholics, amo ni unahon nila si Blessed Virgin Mary. Now, ang unang title of the Blessed Virgin Mary is that she is the Mother of God. Sa atong lang ang Holy Rosary, kasi kita, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. So, Mother of God siya, sila sa mga fundamentalist, nga Mother of God siya, na Diyos wala man niya amay, wala man niya Iloy. Diba? Kung Iloy siya ng Diyos, kaya ang Diyos wala sing gisuguran, kaya wala sing katapusan. Si Maria, dali wala man sing gisuguran, kaya wala sing katapusan. Now, listening natin sa theological dictum lang, understand or distinguish in order to understand. Distinguish ang kanya nga ang Diyos nga amay, wala na Iloy. Ang Diyos ni Espiritu Santo, wala man na Iloy. Ang ikaduwa ng persona ng Diyos siya, nga Ginoong halin sa kalangitan, nanaok bilang tao, kahit bilang tao, may Iloy siya. Since ang iyang natura, tuwa, Diyos, kag tao, ang iyang persona, galing niya, divine person, is God. Si Virgin Mary nga Iloy, na tawag ng Mother of God. Kaya ang mas mataas ng title, alam mo ng address mo, sabi, President, sabi sa organization, mother and accountant. Kasi, laban nila nga ng title, siya, di accountant, pinila ko na si mother mo. Na, kaya, sabi, mother ni Dr. Osersa is, Dura Alonso. Even though hindi siya doctor, mas sila kaya mother of the doctor. Right? Kaya doktor niya siya sa doktor mo. In the same way, kaya si Diyos kay Diyos, ang niya Iloy si Virgin Maria, Mary is the Mother of God. So, nag-take pala ng mga kauturan na wala na lusot ang mga fundamentalist. Kaya tanaw na itong biblically, silang sa Isaiah 7:14, it prophesied na 700 years before na tao si Jesus Christ, yung sila nga, behold, a virgin shall give birth to a child, and his name shall be called Emmanuel. Si ang Emmanuel, nung gusto rin yun, God is with us. Kaya ang El na God mo, Elohim, means God. So, God is with us. If sinong babaeng tinap niya, the virgin shall give birth to God. Therefore, she is the mother of God. Kaya nung kanilang munag, kundi inak Elohim. Na-fulfill sa Matthew 1:23, sila ni Angel Gabriel. She will become the mother of the Son of the Most High God. And their son shall be called Emmanuel, God with us. Literal kita nga God with us because ang Diyos na naog, inanak ni Virgin Mary. Sa Luke 1:43, sila ni Saint Elizabeth. Pagkita na nila ni Virgin Mary, kag ni Saint Elizabeth, nagkibog dayon niya ang bata sa tagwangkan ni Saint Elizabeth. Although 60 years old na si Saint Elizabeth, miraculously, na kusong mataya. So, basta sa Bible, may miraculous galing happening. Something ang anak niya sila, extraordinary mo na. Para mo na tabo kay Samuel, anak ni Hannah. Kinugay siya paong siya na. Kagaling anak siya, si Samuel. Samuel is a priest, prophet, and king. One of the greatest prophets sa Israel. Tapos si Samson man, anak siya si Nan. Samson the son of Manoah. Dugay man itong wala anak ang nanaya. Pagka-anak siya, he became the strongest man in the world. Ako man kay John the Baptizer, na busong si Saint Elizabeth, tapos John the Baptizer became the precursor and the forerunner of Jesus Christ. So, gamay pa lang nakaintindi na pagbati ni San Juan Bautista sa tingog ni Virgin Mary. Nagkibuo sa rin kung buo sa kalipay. Kung sila siya mga propeta, na lipay ka yara nakabati sa tingog ni Virgin Mary. That's why yung mga word place, pagkakas din nga, di pa na yung bata, daw 4 na,
O sa kabalo nga si Jenny Baptist, nag-ibog na hindi ba? Dapat hindi na yan. No? Hindi kong sinanay o kung ipagala. So, sila ni Elizabeth, nga anong gitbala? Nga ang iloy sa akon Ginoo nagkadto sa akon. Kung nanawan niyo yung mga kunuran, there is a Bible, no? Luke chapter 1, verse 43. Pero mo na ang translation, magkano sa King James Version, ha? Luke chapter 1, verse 43. Kamu man dyan nyo. But why is this come then to me, that the mother of my Lord should come to me? Ang Lord na kapital, hindi. When it is capitalized, it refers to God. Kaya kung Lord na tayo nga sa mga leader niya, it can be a Lord or Lord of the house or Lord of the rings. No? Pero Lord, why is it that the mother of my Lord? Curious si Greek sa equivalent na God. Why is it that the mother of my God has come to me? That's why kung pangputo na doon ang mga Protestant reformers, Luther, Calvin, Order of Panthios, Zwingli, wala niya question sa ila na Mary is the mother of God. Why niya question? Dahil sa ila na sa 431 AD, ginpundihan na itong bisab na si Nestorius, na nagsilensiya si Mary ang the mother of the man Jesus, but not the mother of the God with Jesus. Isa lang kinimuya doon ka persona si Yesu Cristo. Isa lang yung persona si Yesu Cristo, and His person is divine. Kaya ginpunhat ni Virgin Mary, isa lang naman ka persona na divine, or Lord, or God. Mary is the mother of God. So mga katong kita sa next naman verse daw, Galatians 4:4. In the fullness of time, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law. No? God sent His Son, pero ng anak sa Diyos, kundi Diyos man, ang anak sa kanding, kundi kanding man, anak sa baka, kundi baka man. So muna, that's why Mary, Virgin Mary, is the mother of God. Why niya sing pagduwa-duwa ng title, mga katuran? Next, para lang sa picture ko na, ano naman yung picture? Lords naman yan. At ito kayo na ang incorruptible nga sainto, si Saint Bernadette Subiro. Ang muna sige pakitaan ni Virgin Mary, inadapcate na dapat daw malabuyan si Basura, pagkani. No? Saint Virgin Mary. Tell your praise to build church here. Ito tingala, galot-galot ang praise. Kasi kung siya na babae, naman, pangkutan na siya, kung sino na siya. Di mo sinitimi niya nga si Saint Bernadette siya. Sige lang sa istorya kay Virgin Mary. Lady lang matawag niya. Kalagayan, kinsalin din sa press niya. I don't want to hear about it anymore. Pangkutan siya kung ano yung ngalan niya. Bigay-bigay, balik ko si Saint Bernadette mo. Siya lady, my parish priest is Saint Meg. What is your name? Saying, ano ba yung lamang na siya? Tell your parish priest, I am the Immaculate Conception. Pinagdagan ni Bernadette, kato sa iyang mura karupo, ipatang siya mo. Yeah, Immaculate Conception, Immaculate Conception, Immaculate Conception. Hasta nakabuto siya. Father, the lady told me she is the Immaculate Conception. Magkabatid si pare, kipot ng pare. During that time, pagko pa lang kaya niya, doktrina, Immaculate Conception, mga kaparihan lang niya nakabalo. Paano mo nakabalo ng bata niya? Kaya taga-umani. Baliskan si pasya si pare. Kaya rong grammar na, hindi siya Immaculate Conception, ginangan silingon niya, I am immaculately conceived. You see, Bernadette said, no, the woman told me, she is the Immaculate Conception. Hindi makaperde, para siya, doon ng pare. Pangagit niya. Glory, this is the Mother of God. May isa pa rin kanina na istorya si Saint Bernadette, no? Kita na ako itong The Song of Bernadette. Dugay na lang sa init, black and white pa. May, kundi nagsulod na sa Pagkamadre, may isa to ka Madre man niya
siguro, kaya kadamo sa naimuan yung Mayo, yung Bernadette, why is it niya kadamo yung mga tao sa kalimutan? Ikaw, bigay ko kita na yung Virgin Mary, niya nga hindi ako, kaya damo naman yung mga kayuhan, damo pa mga malinto, though, for pride sila, tapos damo sa reklamo. Ano lagi siya, yan yung why hindi ko rin bayan yung Ginoo. Sige sa katuloy nga reklamo, naglaway yung tinuwig. Una grabe na ginagaya nga sakit. Si Saint Bernadette, siyang sister, kung lapit na sa patay mo, siyang, I have not revealed this to you. Siyang sister na ipakita yung iyang mandiyo. Cancer of the bones, TB ang sister. Siya ako, sagay ko reklamo, grabe na ginasakit ko, kung imo yan, grabe ito ginasakit. Wala mo ginareklamo. So then you go to Lourdes. Kaya ikaw man ay pagitaan ni Virgin Mary na. Nga the healing waters of Lourdes. So then Saint Bernadette. So then no, the lady told me, I will not be happy on this earth, but in the next life. Kita niya mga kapuran. Until she died, she preserved her purity and virginity. Kaya niya subaw yan, incorruptible siya. Ina-prove lamang, nga if it happened to Bernadette, it happened long time ago, 2,000 years ago, to Blessed Virgin Mary. Wala niya dagta yung lawas ni Virgin Mary. Kaya pag dagta sa lawas, sign niya napiktuan sa saint, no? Kaya ako naging siling Diyos sa kaiban, sa kailang iliban. The moment you eat of that forbidden fruit, you shall die. Pero si Virgin Mary, wala niya sing tagkasin sila. Preserve ang lawas siya. She was carried by God into heaven, both body and soul. So, ang ikadwa ng doktrinyo, conceived without original sin. Protestant objections. Romans 3:23. It says, all have sinned and have fallen short of the glory of God. So, tanan na kasalak. Pero kung tanawa mo na kultural, ang gina-refer sa Romans 3:23 na sa Psalms chapter 14, the fool says in his heart, there is no God. All his ways are corrupt. Kaya hindi mo naman sila nga ang tanan, ang righteous mo kinasagin sa Romans 3:23, ang tanan, ang righteous. Gani, exaggeration, figure of speech na, although generalization lang. Ikaw basahan mo na sa Luke chapter 1 verse 6, si Zacharias and si Elizabeth, they are righteous persons. Kung hindi ito yan general, hindi dyan salimot, tanan, hindi dyan nakasala. Nakasala in the past tense lang. Kaya ang mga bata niya wala sing buot, mga turba niya, wala niya nakasala. Nakabaton sila yung sala. Nalatnan sila yung original na sala, pero wala sila yung nakasala. So in Luke 1:47, sila ni Virgin Mary daw, I rejoice in the Lord my Savior. Sila yung Protestants, kung wala sing sala si Virgin Mary, kung wala sing sala si Maria, nagkado, ilagay-daw, kung wala sing sala si Maria, nga rin silang sabi nga, nagakalipay ako sa akon manluluwas. Kung wala sa sala, paano sa luwason? Ang sabat mga kuturan, dua ka klase ang pagluwas, preventive salvation and redemptive salvation. Bago kaya mahulog sa kanal, ibukan ka ng daan, ang iba ang kita yung mga nahulog na sa kanal, kaging hugong, kaging tinuan. Si Virgin Mary, bago siya mahulog na sa kanal, ibukan na siya, hindi makatulad. Preventive ang iyang salvation. That's why my Savior, si Japon, Jesus Christ, her Son, is her Savior, yet her way of salvation is preventive. Ang ato niya, redemptive. So, Genesis 3:15 naman ang ginagin-mention ko, magalapak siya sa ulo sa mundo. Kung sino wala siya siyang tanan sa tanas. Kung si Eve na nahulog, napumad sa gawin sa tanas, siya yung second Eve. Ang habi, tuloy mo na ibang, si the second Eve.
Kaya sa 1 Corinthians chapter 15, Jesus Christ is the new Adam, bago nga humanity. Napukad na sa Old Testament lang ang the first Adam. Sa New Testament yan, in pabangon ni Kristo ang new humanity, siyang second Adam.